The old Japanese hospital in Barangay Patag, Silay City, Negros Occidental, holds historical significance related to World War II. During World War II, the Philippines, including Negros Occidental, was occupied by Japanese forces. The old Japanese hospital in Patag, Silay City, is a remnant of that period. It was likely established by the Japanese military to provide medical care to their troops and possibly to civilians in the area. During the Japanese occupation in December 1941, shortly after the attack on Pearl Harbor, Japanese forces invaded the Philippines, including Negros Occidental, Silay City and its surrounding areas, including Barangay Patag, fell under Japanese control. The Japanese occupation brought a military presence to Silay City. Japanese troops established bases, camps, and facilities, including hospitals and barracks, to support their operations and administration. In the quiet barangay of Patag, nestled among the fields of sugarcane, stood the decaying remnants of the old Japanese hospital, abandoned since the end of World War II. Its crumbling walls whispered secrets of the past, secrets that chill the spine of anyone who dared to tread its corridors. Local folklore spoke of restless spirits haunting the hospital grounds, tormented souls of those who perished during the war. Tales were told of shadowy figures wandering the overgrown courtyard at night, their anguished cries echoing through the silent halls. Based guys sa nakausap ko na nagtatrabaho sa resort, sa old hospital, according sa kanya, sabi niya na yung hospital na to, after ng World War II, dito pala nilagay yung lahat ng mga may psychological problems or baliw doon sa baba. So, inakyat lahat dito together with those who have tuberculosis. So, isa lang sila. Pinaghalo sila. Pero, hindi naman yung literal na pinaghalo talaga. Bali, iba yung room ng mga may psychological problem at iba din yung room ng mga may tuberculosis. So, bali parang inisan na sila sa hospital na to after ng World War II. So, we all know naman na during World War II, naging garrison siya, parang naging hospital siya ng mga Japanese, na mga tropa, provide first aid sa mga tropa nila. So, grabe talaga yung pinagdaanan ng lugar na to after it was abandoned. So, indikit ko na nga siya. And during that time, di naman ako nakakaramdam ng something eerie. Marami naman tao that time. If I'm not mistaken, we were with a church, I think. Kasi parang may pastor ata na nag-book yan dyan together with their church members. Then kami naman, yung kasama ko is separate kami. Bali, walk-in lang kami. It's my first time to enter this hospital because never ko pa talaga, I've been like many times na sa Patag pero never ko talaga na napasok pa yung hospital na to kasi natatakot na ako sa kwento nito. And yung in-expect ko na horror, eerie, hindi naman siya ganun. Yung design lang ng hospital is Japanese talaga siya. Kung makikita niyo naman sa video, di ba? Ayun, parang Japanese talaga siya na style. Tapos, kaya kinuha yung mga may psychological problem dito, binaba, together with
those who have tuberculosis kasi yung mga baliw naakyat ng bundok at natalo ng bangin. Kaya, ayun, pinagkukuha sila dyan. Saka yung may mga TB, binaba kasi nila kaya yung weather, yung sobrang lamig. So, yung kaya binaba din sila. Tapos guys, doon sa likuran, malapit sa pool, doon inilagak yung labi ng Japanese captain nila. Yung Japanese captain na to guys is inatasan ng government of Japan na bombahin yung cathedral ng Bacolod. Kasi if you go up here, wala pang mga buildings that time sa Bacolod, makikita mo talaga yung the only church, the cathedral sa Bacolod. Kaya kung makita nyo mayroon dyang parang baril. Paano makita tsura mo hangag? So, ginagamit nila yan or gagamitin sana nila yon na para pambomba doon sa cathedral. Pero namataan ng captain na maraming bata sa loob ng simbahan kaya hindi niya finalo yung order ng Japanese government na bombahin yung cathedral ng Bacolod. Kaya yun, umakyat siya ng bundok, nagtago siya kasi tao lang din naman siya. At may damdamin din naman siya, ikaw ba naman, kaya mong bombahin yung simbahan o yung may mga tao, may mga bata most especially. So yun, umakyat siya ng bundok hanggang nakapag-asawa na siya ng tagapatag. At yun, hanggang dito na siya, hanggang na tumanda, namatay, at dito na nilagak yung labi niya. So yung family niya napunta din naman dito sa Philippines, sa Patag. Binibisita yung half part ng katawan niya na inilibing dito mismo, malapit sa pool, sa likuran, and then yung half dinala doon sa Japan. So yun. So ito yung it's their kitchen. So yun yung mga rooms nandun sa taas. Pero hindi na kami nagpagabi dito kasi nag-walk-in lang kami. So, yung kasama ko sabi niya, what if we try na mag-overnight? Pero kung kami lang dalawa na mag-overnight, parang hindi ko siguro kakayanin yon. So, we have to join with so many people talaga para hindi namin maramdaman yung eerie, horror, creepy feeling. So, imagine kung kayo lang dyan sa old Japanese hospital na to, kayo lang yung nag-camp, yung nag-tent or occupy ng room dyan, ng isa sa mga room dyan, talagang matatakot talaga kayo. During the war, the hospital had become a place of suffering and despair. Many patients, wounded and abandoned, had perished within its walls, their souls unable to find peace.